Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness, and we seek refuge in Allah Most High from the evils of our own selves and from our wicked deeds. Whomsoever has been guided by Allah, none can misguide him. And whomsoever Allah will not guide, none can guide him. I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah alone, without partner, without associate. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal and the last of all prophets and messenger. And may the peace and blessings of Allah be upon the last of Allah's prophet and messenger, upon his good and noble family, and upon all those companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to those who will follow his teaching up to the end of time. Fellow Muslims, Filipinos, Christians and friends, in behalf of Islamic Dawah and Guidance Center, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, once again allow me to greet you by the most beautiful greetings in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon us all. Sa aking pagsisimula ay nais kong basahin ang Quran sa translation of the meaning sa chapter 3 verse 59 up to 63 na ganito ang nakalagay. In the name of Allah, most gracious, most merciful. The similitude of Jesus before Allah is that of Adam. Allah created him from dust, then He said to him, "Be," and he was. The truth comes from thy Lord alone, so be not of those who doubt. If anyone disputes in this matter with thee, now after full knowledge had come to thee, say, "Come, let us gather together our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then let us earnestly pray and invoke the curse of Allah on those who lie. This is the true account. There is no God except Allah, and Allah, He is indeed the exalted in power, the wise. But if they turn back, Allah hath full knowledge of those who do mischief. Al-haqqu min rabbika fala takunal minal mumtarin." The truth comes from thy Lord alone, so be not of those who doubt. Today, what I am going to present to you is one of the most controversial teaching in Christianity, the doctrine of the Trinity. The Trinitarian doctrine is one of the most shocking controversy in Christendom. The nature of this doctrine is so mysterious that as we try to comprehend light on it, we fell into more darker part of confusion. This mysterious doctrine of the Trinity came into being many years after Jesus Christ, may peace be upon Him, was taken up into heaven. Jesus never preached the Trinitarian doctrine, nor did any of His selected apostles, nor any prophets in the entire book of the Bible. It is a later innovation of church councils
And it has nothing to do with the actual teaching of Jesus Christ alayhi salam. In this lecture, I only select to expose into light some fundamental facts and controversy about the mysterious doctrine of the so-called Trinity. The doctrine that led many into utter destruction of their soul. Because believing on this doctrine, man-made doctrine, is a sin against God that He will never forgive. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 4, verse 48, Allah forgives not that partner should be set up with Him in worship, but He can forgive anything else to whom He pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin, most heinous indeed. It is my earnest prayer that this lecture about the facts and controversy of the Trinitarian doctrine will enlighten the minds of those who really seeking the truth among the people of the book, meaning Christians and Jews. And I pray to Allah Ta'ala to make this lecture useful to all those who really want to worship God alone. Today, I am going to uncover the following area of controversy in connection to the so-called development of Trinitarian doctrine. Meron akong apat na may mga bagay akong tatalakayin. Ito ay 6 na area na iisa-isahin kong ipaliwanag sa inyo. 6 na area ng controversy na siyang nagpatatag sa doktrinang ito. Una ay ang influensya ni Pablo sa doktrina ng Trinidad. Ang ikalawa, ang impluensya ni Constantine sa doktrina ng Trinidad. Ang ikatlo, ang impluensya ni Athanasius sa doktrina ng Trinidad. Ang ikaapat, ang mga fabricated Bible verses regarding the Trinity. At ang pang-anim, what the Quran says about the Trinity. Ang aking paglalahad ay hindi echo ng mind ng sino mang Muslim. Hindi ito opinyon na galing sa akin. Ang aking ilalahad ay kinuha ko, hinabi ko sa mga sumusunod na libro. At kung gusto nyong pag-aralan further ang issue na ito, para tiyakin ko ako ay nagsasabi ng katotohanan o ako ay nagdadagdag sa aking binasa sa loob, ay maaari niyong kunin ng libro. Una, kinuha ko ang aking discourse o lecture sa araw na ito mula sa the interpretation of the meaning of the Noble Quran in English language. Also, the Holy Quran English translation of the meaning and commentary. Kinuha ko rin ang ilang bahagi ng aking lecture sa Dead Sea Scrolls, The Gospel of Barnabas, and the New Testament by M.A. Yusef. Ito'y galing din sa Holy Blood and the Holy Grail by Bagent Lay Lincoln. The Fundamentals of Tawhid by Bilal Phillips. Let the Bible Speak by Ali Muqsin. What is Christianity by M.T. Usmani. Oneness of God by M.P. Mabaya. The Truth About Jesus Christ by Dr. Ali Al-Khuli. The New American Standard Bible Version and the King James Version of the Bible. Ito ang mga librong aking ginamit at pinagkuhanan ng aking presentasyon sa araw na ito, na tumatalakay sa doktrina ng Trinidad at kung ano ang naging evolution nito hanggang sa ngayon. Number 1, the influence of Paul on the doctrine of the so-called Trinitarian doctrine.
Sino man ang magbabasa ng bagong tipan ay magkakaroon siya ng awareness. Yung talagang masusing nagbabasa, ha? Hindi yung basa lang ng basa na para nagbabasa ng comics. Yung talagang masusing nagbabasa, inaalam ang mga area, lalo na yung tinatawag na mga hidden arguments sa loob, yung mga under the table agenda ng writer, pag-aaralang maigi, becomes aware of the fact that it deliberately exemplifies Paul as a chosen perfect apostle of Jesus Christ. Ito ang makikita natin sa interior 27 books of the New Testament. Ay mapapansin ng talagang masusing nagsasaliksik ng teaching sa loob na itong 27 books na ito ay talagang pinabricate para lumabas na si Pablo ay isang perpektong apostol na pinili ni Kristo. It is also a fact that mapapansin ng isang masusi na nag-aaral ng Biblia na ang pakikipagpaligsahan ni Pablo sa mga napiling apostoles ni Jesus ay maliwanag na madidetect mo sa Biblia, sa New Testament. Merong mahigpit na kaaway si Pablo sa loob ng librong New Testament na hindi niya pinangalanan, hindi niya binanggit ang pangalan nila. Tinago ng writer kung sino ang grupo na ito sapagkat ito ang isang elemento ng fabrication at elemento ng twist ng doktrinang gusto nilang pairalin. Maraming kaaway si Pablo dito, pero doon sa mga hindi gaanong nag-aaral ng masusi sa Biblia, aakalain niya kaagad na ang kaaway ni Pablo ay yung mga Hudyong naging kaaway ni Kristo. Hindi yan ang totoo. Oo, meron sa kanyang tumutugis na mga tao mula sa grupong yon. Pero hindi kinlear sa libro na mauunawaan ng pangkaraniwang reader na yung mga kaaway ni Pablo, mas malaki ang bilang doon sa mga mananampalatayang dating sumunod na kay Kristo sa Jerusalem, sa pamumuno ng mga pinili niyang apostoles. Ito ang kaaway ni Pablo na hindi pinangalanan sa libro, higit sa lahat sa mga sulat ni San Pablo, maging sa Ebanghelyo at sa Book of Acts na isinulat naman ng kanyang paboritong estudyante na si Lucas. It is also a fact that every foundation of Christianity today emerged through the great influence of Paul and his followers, because in two of Paul's separate epistles, he clearly testified that what he preached was his own. Pinatotohanan ito ni Pablo na ang kanyang pinagtututuro, yung aral na kanyang dala at ng kanyang mga paboritong estudyante, si Lucas, si Timoteo, si Titus, at marami pang iba, na naniwala sa kanya na siya ay tinawag. Ito ang mga teaching na namumutawi sa kanilang bibig. Ang teaching na mula kay Pablo. At dalawa dito ang gusto kong basahin. Ang una ay ang kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 2, verse 16, na ganito ang sinabi ni Pablo bilang patotoo na ang kanilang gospel na dala-dala ay gospel ni Pablo. Winika niya, on the day when according to my gospel, sabi ni Pablo, God will judge the secrets of men through Jesus Christ. Gospel niya ang gagamitin. Pero nakalagay sa Biblia na sabi na si Jesus Christ, pagkatapos niyang mag-fasting ng 40 days and 40 nights, tinukso siya ng demonyo, at pagkatapos niyang tuksohin ng demonyo, ay bigla siyang nangaral ng kanyang ebanghelyo. Nasaan yung ebanghelyong iyon na ipinangaral ni Jesus? Hindi natin pwedeng sabihin itong hawak-hawak ng mga Christian ngayon. Sapagkat naisulat yan, wala na si Jesus. Hindi dala-dala ni Jesus Christ sa kilikili niya yung mga yan, yung Gospel of Luke, Mark, and Matthew, and John.
Hindi niya dala yan. Hindi niya dala sa kanyang mga kamay ang sinulat ni Pablo. So ang tinatanong natin, asaan yung gospel na sinasabing ipinreach ni Jesus Christ pagkatapos niyang mag-fasting ng 40 days and 40 nights at pagkatapos niyang tuksuhin ng demonyo, nangaral siya ng kanyang ebanghelyo, maliwanag na hindi ito yung ebanghelyong binabanggit ni Pablo sa Romans chapter 2, verse 16. Ganon din naman, sabi niya kay Timothy, sa kanyang sulat sa 2 Timothy chapter 2, verse 8, remember Timothy, Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel. Si Jesus Christ, sabi niya, na nabuhay sa mga patay, ayon sa aking ebanghelyo. So madalit sabi doon sa ebanghelyo ng mga apostoles, hindi ito ang nakasulat. Hindi siya nabuhay doon sapagkat hindi siya namatay. Pero sa ebanghelyo ni Pablo, nabuhay si Jesus. At si Jesus ay namatay. Ito ang kanyang ebanghelyo. Iba sa ebanghelyo ng mga apostoles, iba sa ebanghelyo ni Pablo, ang kanilang itinuturo. Paul of Tarsus is a very mysterious character. Ang kanyang buhay, ang istorya ng kanyang buhay, ay balot ng mga unauthentic accounts. Miski ang kanyang mga historian. Kung ako i-challenge ko ang mga Christians ngayon, wala silang alam sa istorya ng buhay ni Pablo. Napakarami ko na nakadebate, nakausap, nakadialog ng mga Christian. Tinatanong ko sa kanila, nabasa mo ba ang biography ng iyong pinaniniwalaan? Ako naniniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta ng Diyos. Tanong mo sa akin ang biography, at hindi ko masasabi sa iyo ang totalidad at wala maaari magsabi noon. Pero masasabi ko sa iyo kung ano ang nakalagay sa libro na pinaniniwalaan ng mga Muslim, sasabihin ko to sa iyo sapagkat nabasa ko ang kanyang talambuhay. At alam ko ang kanyang talambuhay, pinaniniwalaan ko ang kanyang talambuhay, at itinuturo ko ang kanyang talambuhay sapagkat alam ko, ayon doon sa librong binasa ko, it is an authentic narration ng kanyang buhay mula sa bibig ng kanyang mga sahaba, kung ano talaga ang nangyari sa kanya, kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang inutos, kung ano ang kanyang pinahintulot, kung ano ang kanyang pinagbawal, ay nakalagay sa librong yon. At yun ang aking pinag-aralan. Kaya alam ko ang buhay ng aking propeta o ang huling propeta ng Allah sa sangkatauhan. Kaya ang tanong sa kanila, ngayon naniniwala kay Pablo, gusto kong malaman ano ba ang istorya ng buhay ng pinaniniwalaan mo. 100% sa 100% na nakausap ko, wala silang alam sa buhay ng leader nila. An authentic narration ng buhay ni Pablo ang nababasa miski ng mga scholars nila. Church historian wrote different contradicting events about the life of Paul. Magkakaibang contradicting event ang isinulat nila hinggil kay Pablo. Maaari natin mapag-aralan ng kaunti o pahapyaw na takbo ng buhay ni Pablo kung ang ating gagamitin ay an authentic Bible also. May mga ilang istorya ng buhay si Pablo sa loob at ito man ay nakapagdududa at hindi natin mapangahawak ang first-hand report. Bagamat ito ay mababasa natin sa Biblia, higit sa lahat sa Book of Acts na isinulat ni Luke na paboritong estudyante ni Pablo. Si Luke ang nagsusulat ng mga istorya ng buhay ni Pablo. Pag pinag-aralan nyo ang Book of Acts, na kung saan ay tinalakay ng gusto't pinakita na si Pablo ay isang superstar na apostoles daw ni Kristo. Ito'y nasa loob ng Acts, doon talaga inikot, hinubog ang buhay ni Pablo ng kanyang paboritong estudyante ni si Lucas. Paul was, according to Acts, in the beginning, a diehard Pharisee. Sinasabi nila na si Pablo ay isang Pariseo.
Jews of the tribe of Benjamin, and his original name was Saul. Pero kung pag-aaralan natin ang interior book of Acts, nagkataon isang pangyayari ang naganap nang siya ay pumuntang pabalik sa Jerusalem, ay nagkaroon ng tinatawag na riot, hinuli si Pablo. At pagkatapos hulihin si Pablo, dinala siya sa matataas na pinuno ng mga Pariseyo. At pagkatapos, kinausap siya ng puno ng Pariseyo, at sumagot siya ng pabalang-balang, at sabi ng mga tao, nakaharap niya, hindi mo ba kilala ang iyong kausap? Siya ang pinakapuno ng Pariseyo. Ang sabi ni Pablo, kung kilala kong siya nga ang puno ng mga Pariseyo, hindi ko sasabihin sa kanya ito. Kaya kung pag-aaralan natin ang account, ang sabi ni Pablo, siya ay isang diehard Pharisee of Pharisee, from the tribe of Benjamin. Pero nakapagtataka, kung Pharisee o Pharisee siya, ba't hindi niya kilala ang puro ng Pariseyo? Pag-aaralan niyo maigi ang Book of Acts. Hindi tayo nagbibintang. Ito ang discrepancy at an authentic account, miskin ang Book of Acts, hinggil sa buhay ni Pablo. Paano nangyari na siya ay Pharisee of Pharisee kung hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseyo? Buklatin niyo uli ang Book of Acts, lalo tigit sa last part nito, sa last chapter. Makikita niyo kung saan na dinampot si Pablo at doon niya sinabing hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseyo. Pero ano ang dahilan? At gusto nilang palabasin na sinabi niya na siya ay isang Pariseyo, so ito ay walang katotohanan, ayon na rin sa Book of Acts. The Book of Acts narrates that Paul was a radical enemy of the disciples and followers of Jesus. Ito yung totoo. Siya ay radikal na kaaway ng mga tagasunod ni Jesus at ni Jesus. Dahil galit ka sa tagasunod, lalo tigit, galit ka doon sa nagpapasunod. And Paul vowed to do anything he can to destroy this group. Sumumpa si Pablo. Nagagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para wasakin ang grupong ito. At ang kanyang sumpang ito ay inirecord sa Book of Acts chapter 26 verse 9 and 10. Ganito ang sumpang binitiwan ni Pablo laban sa iglesyang itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Paul confessed, I verily thought with myself that I have to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Many things, maraming bagay. Which thing I also did in Jerusalem. And many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest. You see, tinanggap daw niya yung authority sa chief priest, pero nung kausap niya, hindi niya kilala. And when they were put to death, I gave my choice or my voice against them. And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them. Ito ang sabi ni Pablo. And being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. I have to do many things. Maraming bagay na ginawa si Pablo. To do many things against the name of Jesus Christ. Why? Because of being exceedingly mad against them. Sobra ang galit niya kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Inasmuch as many true followers of Jesus are being killed through the leadership of Paul, the great dispersion takes place known as the diaspora. Dahil sobra na ang persecution sa mga followers ni Jesus Christ alayhi salam sa pangunguna ni Pablo, so nagkaroon ng tinatawag na diaspora, meaning dispersion, na-disperse ang mga believers ni Jesus Christ alayhi salam ng oras na yon. Many migrated to other places and cities. Thus, this gave Paul
a big problem to fulfill his mission of destroying the entire believer of Jesus Christ alayhi salam. Dahil sa diaspora, sa dispersion, nagkalat ang mga believer kung saan sa mga syudad at mga sinagoga, mga towns, mga probinsya. Nagkaroon ng problema si Pablo. Bakit kanyo? Sapagkat napakaraming lugar na ang pupuntahan niya at mahihirapan siya at mauubos ang oras niya para tugisin ang mga ito. Sapagkat galit na galit siya sa mga followers ni Jesus Christ na pumapasok sa sinagoga. Ayaw niya magsipasok ang mga ito sa sinagoga. Sapagkat ang paniniwala niya, bawal ang aso sa loob. Sapagkat ang tawag nila sa mga hindi Hudyo ay aso. So kinakailangan magplano si Pablo ng panibagong strategy kung paano niya wawasakin ang grupong ito ni Kristo. Sapagkat sinasabi niya, being exceedingly mad against them to do many things against the name of Jesus and His follower. So, sobrang galit niya, nasira ang kanyang unang plano na tugisin at patayin ang mga ito. So ang ginawa niya, in order for him to carry out his all-out war against Jesus and His follower, he devises another plan, and these are to be among the believers. Sabi nga, for if he cannot destroy them physically, he will destroy them mentally, which is to teach them another gospel and another Jesus. Ito ang second strategy niya. Kung hindi kayo makukuha sa santong paspasan, kukunin ko kayo sa santong dasalan. Kung hindi ko kayo kayang sirain externally, sisirain ko kayo internally, sasali ako sa inyo, at tuturuan ko kayo ng panibagong doktrina, panibagong gospel, panibagong Kristo. Ito hindi pagbibintang, sapagkat ito ang mismong patotoo ni San Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, sinabi niya ang ganitong strategy, for though walk in the flesh, we do not wage war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Napakaganda ng kanyang deklarasyon. We are destroying speculations and every exalted things raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought. Kaya nga mentally na ang attack niya. Hindi na physically. We are taking every thought captive to the obedience of the Christ, meaning to His own fabricated Christ. Pasusukuin niya doon sa kanyang sariling ginawang Kristo, sa kanyang sariling ginawang Jesus, sa kanyang sariling ginawang gospel, ang mga miyembro ng tunay na iglesia ang itinagtag ni Kristo. This is the new strategy of Paul to destroy the real followers of Christ mentally, internally. So Paul joined their group, claiming a divinely meeting with Jesus on the road to Damascus. Gumawa na siya ng kanyang drama. Nasalubong niya daw si Jesus sa daan ng Damascus isang tanghaling tapat. And eventually, he succeeds in leading the believers go astray on the right way taught by Jesus Christ alayhi salam, that is, to worship God alone without partner, without associates. Paul of Tarsus takes every mind captive to the obedience of Christ, obedient to different Christ that Paul introduces, not obedient to the only God known by Jesus Christ. Inilayo niya to doon sa talagang Diyos na dapat nabigyan ng obedience ng mga tao.
Except few verses attributed to Jesus Christ alayhi salam, most of the more than 2,000 verses of false letter are His own fabrication. Pag-aralan nyo maigi, ang mahigit 2,000 verses na isinulat ni Pablo, maliit na maliit ang patungkol kay Kristo, at ang lahat ay fabricated doctrine na nilikha ni Pablo. Ang nakapagtataka, matapos patayin ni Pablo, kaladkarin ni Pablo sa sinagog, sa mga syudad, ang mga tagasunod ni Kristo. At nagkaroon ng diaspora dahil sa ginagawa niyang pagpatay, pagtugis, pagpapahirap sa mga tao. Bigla siyang nagkaroon ng problema at gumawa siya ng sarili niya o umimbento siya ng isang drama at ang kanyang stage ay ang daan ng Damascus. Sinabi niya nakausap niya si Jesus doon at sinasabing susunod siya dapat kay Jesus at biglang-biglang sinabi niya sa mga tao, hindi na tayo magkaaway ngayon, peace na, sapagkat ako'y katulad nyo na tagasunod ni Kristo. Automatic yun. Finish lahat. Magkakampi na sila. Ganun ba kasimple yun? Bakit kanyo? Ano na ang nangyari doon sa mga pinatay niya? Yung mga magulang nung pinatay niya? O yung mga anak nung pinatay niya? Yung mga asawa nung pinatay niya? Yung mga kapatid na pinapatay niya? Hindi na nagreklamo. Ganun ba lang yun? Kakalimutan na nilang lahat ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay dahil si Pablo ay naniwala na kay Kristo? Ganun ba kasimple yung eksena na yon? Walang tinalakay si Lucas sa kanyang Book of Acts hinggil sa area na ito. Hindi niya binigyan ng anumang pahayag. Ano na ang nangyari sa mga pinagpapatay o pinapatay ni Pablo? Ano na ang nangyari sa mga pinakaladkad niya sa kabayo? Ano na? Kung totoo na pagkatapos ni Pablo magdeklara na nakausap niya si Jesus, ay biglang-biglang napali sa isip ng mga taong ito ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi ko alam kung ang mga taong ito ay ano ang damdamin. Pero ang alam natin, hindi ganun kadali na alisin mo sa puso mo ang ginawa sa iyo. Ang pagdududo ay nandudoon sapagkat ang nawala sa iyo ay mahal mo sa buhay. Pero walang account na isinulat, tahimik ang Biblia, tahimik ang New Testament, tahimik ang mga writer ni Pablo tungkol sa area na ito. Ang ipinakita agad-agad yan tinanggap ng mga tagasunod ni Kristo at siya ngayon ang naging superstar na tagapagpalaganap ng Kristyanismo at nawala sa eksena ang mga tinawag na 12 apostoles ni Kristo. The letter of Paul to the Romans was in fact serves the foundation of today's Christianity. Martin Luther, the founder of Protestantism, asserts that the full epistle to the Romans is the most important document in the New Testament. Martin Luther said that the book of Romans is the gospel in its purest form. A sample of false letter that greatly influences the Trinitarian doctrine is written in Romans chapter 9 verse 5. Ang sabi ni Pablo, whose are the fathers and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all God blessed forever. Ito ang isa sa influensya ni Pablo sa Trinitarian doctrine. Paul boastfully proclaimed that he was specially chosen by God to preach the gospel to the Gentiles, but the gospel that he preached is his self-made dogma. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos. Ngayon, napakarami nagsasabing tinawag ako ng Diyos. Kung sinabi ng isang taong tinawag siya ng Diyos, maaaring may katotohanan nito. Sapagkat si Moses, nung dumating siya sa eksena, ang sabi niya sa mga tao at kay Pero, tinawag ako ng Diyos. Pwede yun. Nung dumating ang ilang mga propeta, masasabi natin, si Jesus Christ, sabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos.
Si John the Baptist na mangaral, sinabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pinadala ako ng Diyos. So pwede natin tanggapin na si Pablo ay pinadala ng Diyos, provided na dadaan siya sa isang masusing pag-aaral gaya ng nangyari kay Moses na pinag-aralan siyang maigi. Kaya nga sabi ni Moses, pagpunta ko doon, paniniwalaan ba ako ng mga tao? Kaya binigyan siya ng miracle ng Diyos. Nakakayahang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Si Jesus Christ alaihi salam, ganun din. Siya ay binigyan ng kakayahang gumawa ng maraming miracle na hindi kayang tapatan ng tao para mapatotohanan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng alan ng isang outstanding miracle para mapatunayan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Hindi lang tayo dapat tumigil doon sa mga miracle, sapagkat sinabi naman ni Jesus Christ alaihi salam na may mga demonyo o kampo ng mga demonyo o mga false prophet na maaari din gumawa ng miracle. So hindi dapat tayong tumigil doon. Una, kinlaim niyan, tinawag siya ng Diyos, pinadala siya ng Diyos. Ikalawa, kinakailangan proven ng miracle, pero hindi dapat tumigil doon. Ikatlo, kinakailangan, pinakamataas sa lahat, yung ikatlo, kahit pa meron kang dalawang naunang claim at miracle, kinakailangan hindi ka lumagpas dito ng iyong tinuturo. Kinakailangan hindi nag-a-against sa turo ng mga ibang propeta. Ibig sabihin, ang lahat ng propeta ay isang mensaheng dala. Kapag ka ang mensaheng dala mo ay against sa mga sinabi ng propeta, peka. Kahit sinasabi mong ikaw ay pinadala ng Diyos, kahit sinasabi mo o nagpapakita ka ng mga kababalaghan, kapag ka ang teaching mo ay against sa teaching ng mga propetang pinadala, sapagkat ang kanilang teaching ay merong pagkakaisa, may harmony, may unison. Pag bigla kang lumihi sa teaching nila, lalabas na ikaw ay fake, kahit mas malalakas na miracle pa ang iyong ginawa. Si Pablo, kinlaim niya na siya ay tinawag ng Diyos. Pwede natin tanggapin yung kanyang unang claim. Ikalawa, meron siya mga miracle. Ang ikatlo, bumagsak siya doon, sapagkat ang teaching niya ay hindi umaayon sa teaching, higit sa lahat nung sinasabi niyang Panginoon. Against sa teaching ni Jesus Christ, ang teaching ni Pablo. So, hindi ka agad kasunod na siya nga ay tunay na tinawag ng Diyos, sapagkat doon sa panghuling kategorya ng tunay na tinawag ay uma-against sa unison ng doctrine na dala ng lahat ng mga propeta, miski nung kanyang sinasabing Panginoon. Paul claimed a self-divine inspiration that it was recorded in the book of Galatians. Ito yung kanyang mga self-proclamation na siya'y tinawag ng Diyos. Galatians chapter 1 verse 11 to 12, Paul said, "For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to men." Sabi niya, hindi to galing sa tao. "For I neither receive it from men." Hindi ko tinanggap ito kahit kaninong tao. "Nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ." Hindi niya tinanggap sa mga apostoles. Bakit ang sabi ni Jesus Christ sa mga apostoles sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20? Sabi ni Jesus Christ doon sa account, "All authority in heaven and on earth has been given to me." All. Sabi niya, lahat na. Pagkatapos may nakalimutan pa siya. Kay Pablo, yun daw ay tinuro niya. At hindi na ituro sa mga apostoles. Maaari, sapagkat hindi authentic ang libro. At isa pa, maaari, sapagkat sinabi ni Jesus, "I have many things yet to say unto you." Pwede niyong gamitin yan. Kaya lang, kinakailangan hindi nag-a-against. Tulad na sinasabi ko, yung panibagong teaching na binibigay ni Jesus, hindi maaari mag-against sa una niyang teaching. Kapag ka nag-against na, meron na itong tinatawag na lawful contradiction, error. Sapagkat hindi maaaring ang una ng teaching ay magkaroon ng contradiction sa kanyang final revelation. Ito ang kanyang self-claim na tinanggap niya to kay Kristo. This self-claimed divine revelation of all
greatly influenced St. Luke, his diehard follower. And Luke, because of his inspiration sa mga pinagkukwento ni Pablo, ay sumulat nga ng librong Book of Acts at ang Gospel according sa name ni Lucas. At sinasabi niya na totoo ang kanyang teaching at in-include niya doon sa kanyang mga sinulat ang may kinalaman sa Holy Spirit para tumibay-tibay ng konti yung doktrina ng Trinidad. Luke wrote this famous line to strengthen the doctrine of Trinity in the book of Acts chapter 5 verse 3 and 4. Isinulat ni Lucas, Ananias, wika daw ni San Pedro kay Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Ito yung mga sundot ni Lucas para mapatatag ang doktrina ng Holy Spirit as part of the Godhood. Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? You have not lied to men, but to God. Ito ang sabi. Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu na Diyos. We must not forget that Luke never saw Jesus Christ, peace be upon him, nor speak to him in his lifetime. Even Paul, hindi niya nakausap si Jesus Christ nang si Jesus Christ ay nandirito pa. Pero mag-contemporary ang mga yan. Magkakasing tanda sila. Kung si Pablo talaga ay Pharisee o Pharisee, kilala niya na si Jesus Christ noon pa na nandito si Jesus Christ sa kanyang panahon. Magkaka-contemporary sila, magkakasing edad sila. Bakit hindi siya lumabas doon sa eksena noon? At pagtutugisin niya si Jesus Christ, alayhi salam. At biglang-bigla, after 10 years na wala na si Jesus Christ, at saka lalabas siya sa eksena at ipapangaral niya na nakausap niya si Jesus. Bakit hindi siya tinawag kagad ni Jesus? Kung siya nga ay Pharisee o Pharisee, o bakit hindi niya alam ang unang account ni Jesus at aantayin niya pang magkita sila sa daan ng Damascus? Indeed, Paul was an avowed enemy of Jesus and his followers. This should give Christians courage to doubt the doctrine of Trinity, a human innovation of the worst kind. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 6, verse 93, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah, or said, I have received inspiration when he had received none. Ito ang sabi ng Allah. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng inspiration. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng revelation. Ang sabi ng Allah Ta'ala, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah, or said, I have received inspiration when he had received none. Ito ang sabi ng Allah sa chapter 6 ng kanyang banal na Quran, verse 93. Number 2, the influence of Emperor Constantine on the doctrine of Trinity. Emperor Constantine had played a major role on the doctrine of Trinity. Ito ang isa sa nagkaroon ng malaking papel sa evolution ng Trinidad. Millions of Christians, past and present, are not aware that the doctrine of Trinity started its controversy during the reign of Constantine. Many Christians only know that Constantine is a hero, but the real stories of Constantine are unknown to many Christians, especially his so-called conversion to Christianity. Ang alam lang ng mga Kristiyano, nag-embrace ng Christianity si Constantine at pagkatapos lumaki na ang Kristyanismo. It is worth mentioning that Constantine was himself a dictator and criminal who murdered his own wife,
his own son, and many more because of his burning desire for political power. Hindi alam ito ng mga Christian na si Constantine ay isang kriminal at worse criminal sapagkat minarder niya ang kanyang sariling asawa at minarder niya ang kanyang sariling anak sapagkat itong kanyang asawa at itong kanyang anak ay threat sa kanyang political career. One testimony about this states simply that Constantine put to death his son and wife. Ito ay mababasa natin sa encyclopedia. Hindi ko to sariling opinion. Sa encyclopedia ko to kinuha ang account na ito. After the murder of Empress Fausta, the wife of Constantine, Constantine fled to Byzantium, later named Constantinople, where he met the church leaders. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang asawa, tumakbo siya papuntang Byzantium na ngayon ay Constantinople, at doon sa Constantinople na yon nakadaupang palad niya, wika nga, ang mga church leaders. The church leaders offered Constantine forgiveness. Yung kanyang murder na ginawa sa kanyang asawa at anak ay pinatawad completely ng mga pari. Although only God can forgive those serious sin. So pinatawad nila, biglang-bigla. Wala ka ng kasalanan, Constantine. Pinatatawad ka namin sa ngalan ng anak, sa ngalan ng ama pala, ng anak at ng espiritu. So biglang-bigla si Constantine, nabuhayan ng dugo. Dahil pinatawad siya sa pamamagitan lang ng konting wisik ng tubig. Wala na lahat yung kanyang mga ginawang kriminal na isang brutal na pagpatay sa kanyang asawa at anak. Dahil sa magsasalita, pinatatawad ka na namin, tapos na kagad ang istorya. So in return, Constantine gave the church leaders imperial protection, and by virtue of political consideration and his good control over the Christian leaders, he accepted their offer of leading the church that would be loyal to him. Dahil napatawad siya ng kanyang kasalanan, wala na siyang kasalanan, yung ginawa niya napatawad na ng Diyos, yung pagpatay niya sa kanyang asawa at sa kanyang anak napatawad na ng Diyos, dahil doon binigyan naman niya ng pabor ang mga Christian ng protection, imperial protection, sapagkat yung mga Christian nung araw tinutugis Ngayon wala nang tugisan, magkakampi na kayo dahil napatawad niyo na sa kalokohan niya si Constantine. At ang nangyari, si Constantine na ngayon ang direct na kumokontrol ng interior Kristyanismo sa panahon na yon. So Constantine in his later years declares that the Roman Sunday as the Christian Sabbath. Nilipat ni Constantine yun. Roman Sunday, Christian replacing Christian Sabbath. O yung Jew o Sabbath na mga Jew. And 25th of December as the birthday of Jesus Christ. Binigyan niya na ng birthday si Jesus Christ. Isipin mo yung Diyos nila, binigyan ng birthday ni Constantine. Which reflect his true pagan faith sapagkat siya ay dating miyembro ng tinatawag na Sol Invictus na kung saan na si yung Diyos ng kanilang reliyon ay ipinanganak ng December 25. Parehas. In AD 325, Constantine ordered the First General Council of Nicaea. Ito na yung tinatawag na fabrication ng Nicene Creed. Sino ang nagpatawag? Si Constantine. He ordered in AD 325 the First General Council at Nicaea. This council was attended by 300 bishops. 300 bishops lang ang dumating noong oras na yon. Dahil yung ibang bishop ayaw nila. Ayaw nila magpailalim kay Constantine. So 300 bishops lang ang dumating, meaning hindi lahat ay naniniwala kay Constantine. Hindi lahat ay nakikiisa sa kanyang pagiging liderat, ang kanyang lideratura, pamamahala, pagbibigay ng mga decree tungkol sa paniniwalaan
ng iglesia. So 318 bishops lang ang umaten. Sa council na ito ay ginawa nilang opisyal na Holy Week, yung tinatawag nilang Easter Day. Ito ay around March and April, mga around ganyan, paikot-ikot lang dyan. March, April. Ang tawag nila dito sa Tagalog, sa Pilipinas, mahal na araw, o Holy Week, o Easter Sunday, o Easter's Day. In-establish ito sa unang General Council at Nicaea sa pangunguna ni Constantine. Hindi si Jesus Christ ang nag-establish nito. Si Constantine at ng kanyang 318 bishops. This council also officially declared that Trinitarian concept dito sa Nicaea o sa Council of Nicaea. In-establish ng council na ito sa pangunguna ni Constantine ang doctrine ng Trinity as the official doctrine of the church. Ang sino mang hindi naniniwala dito, papuputol nila ang ulo. This council also made official the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John as the only canonical gospel. Hindi ang Diyos ang nag-authorize ng apat na ito. Ang nag-authorize ng apat na ito ayon sa history. Basahin nyo ang encyclopedia. Ang nag-authorize na ito lang ang gospel na kinasihan ng banal na espiritu na pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Sapagkat ayon sa history, naging official lang itong apat na libro na ito bilang canonical, official book ng Biblia sa pangunguna ni Constantine at ng kanyang 318 bishops. Hindi lahat ng bishops ang ayon dito. Likewise, the council approved that all gospels written in Hebrew to be burned. Doon sa council na yon, diniklara na lahat ng mga aklat na nakasulat sa Hebrew, sa original, many of them are from eyewitnesses' account, ay kinakailangan sunugin at sinunog nga nilang lahat. Kaya nga, walang original text ngayon na mababasa ang sino mang Kristiyano sapagkat pinasunog lahat ni Constantine at ang kanyang itinira ay ang mga pinagsusulat ni Matthew, ni Mark, ni John at ni Luke. By AD 381, the Council of Constantinople is ordered. This is the second General Council sa pangunguna ni Constantine. And it was attended by 186 bishops only. Yung una, 318 bishops. Ngayon, nung Second Council of Constantinople, 186 bishops na lamang ang umaten. Ano na nangyari doon sa iba? And these 186 bishops gave the finishing touch to the doctrine of the Trinity, the three person in one God. This council approved the Godhead of the Holy Spirit, and take note, the Godhead of Jesus and the Godhead of the Spirit become official by majority vote. Hindi by unanimous vote, sapagkat yung 318 bishops wala na noon, ang dumating na lang ay 186 bishops. So, hindi interior bishops ng Christendom ng mga panahon na yon ang bumoto sa Godhead ni Jesus Christ at sa Godhead ng Trinity. Therefore, we may conclude that the Trinity or the Trinitarian doctrine depends only on the decision of few people, the decision of 186 bishops. Marahil naman sapat na siguro ang exposition na ito para mag-isip ang mga Kristiyano, kayo na naghahanap ng totoo. In-special nila ang doktrina ng Trinidad, hindi pa unanimous ang decision. 186 lang ang nag-decide sa interior Christendom ngayon na mahigit 1 bilyon.
Mahigit kayo 1 bilyon. Ang nag-fabricate lang ng inyong doktrina, 186. Hindi pa majority ang decision. Think about it. In AD 337, Constantine died. Namatay siya noong AD 337, leaving behind him the most grievous sin a man can ever commit, the fabrication of the Trinity. Nung mamatay siya, iniwan ni Constantine ang pinakagrabing kasalanang hindi maaaring patawarin ng Diyos. Ito ay ang maglagay ka ng kapartner sa Kanya. Uulitin ko, sabi ng Allah, na chapter 4, verse 48, Allah forgiveth not that partner should be set up with Him in worship, but He can forgive anything else to whom He pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin most heinous indeed. Likewise, Allah Ta'ala said in the Noble Quran, chapter 43, verse 81 to 82, say, if the most gracious God had a son, I would be the first to worship. Glory to God of the heavens and the earth, the Lord of throne. He is free from the things they attributed to Him. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sabihin nyo sa kanila, O mga Muslim, kung ang Diyos, the glorious God, ay mayroong anak, kami ang unang sasamba. Kung meron siyang anak, kami ang unang sasamba. But glory to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of throne. He is free from the things they attributed to Him. Ngunit dahil wala ngang anak ang Diyos at hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, so hindi kami maaaring sumamba kahit kanino maliban sa dakilang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, the influence of Saint Athanasius on the doctrine of the Trinity. Another controversial figure who dedicate his all efforts to propagate this doctrine of the Trinity was Athanasius, the man who engineered the Athanasian Creed. Ang nag-engineer ng Nicene Creed ay si Constantine. May pumasok na bago, ang nag-engineer naman ng Athanasian Creed. The Athanasian Creed says that there is one person of the Father, another person of the Son, and another person of the Holy Ghost. The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. And yet, they are not three gods, but one God. So we are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords. Ito ang kabuuan o sustansya ng Athanasian Creed. What the Christians does not know is the real position or belief of Athanasius regarding this doctrine. Kasi hindi nila ito pinag-aaralang maigi. Hindi sinusuri, hindi tinitimbang, hindi ninanamnam yung pinagsasasabi ng kanilang leader. Basahin yung maigi, basahin yung muli ang kanyang sinabi at makikita nyo, bubulaga sa inyo ang katotohanan kung ano talaga ang kanyang paniniwala at posisyon sa doktrina ng Trinidad. If the Christians will only open their mind and eyes, they will clearly understand why Athanasius wrote this creed. Because on the last part of it, Athanasius says, so we are forbidden by the Catholic religion. We are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords. Pinagbabawalan kami ng Catholic religion na sabihing mayroong tatlong Diyos o mayroong tatlong Panginoon. Sino nagbabawal? Hindi ang Diyos, kundi ang Catholic religion, sabi ni Athanasius. Yes, he was only forbidden by the church,
not by Jesus Christ or by God. In this connection to this phrase, Saint Augustine, a well-known Christian theologian and philosopher. Diba si Athanasius kay Saint Augustine? Merong isang santo na naman na lumabas at matalino at lumabas na naman at nagtuturo. Siya, ang pangalan niya ay Agustin. At ang sabi niya, siya na isang well-known theologian and philosopher. Siya ay nabuhay noong 3rd century. In-explain niya sa kanyang libro ang liwanag ng sinabi ni Athanasius at ng lahat ng mga naunang mga church leaders. Ang sabi ni Saint Augustine, all those Catholic expounders of the divine scriptures, both old and new, whom I have been able to read, who have written before me concerning the Trinity of God, who is God, have proposed to teach, and therefore that they are not three gods, but one God. This is also my faith, says Saint Augustine. This is also my faith, that there are not three gods, but one God. This is my faith, since it is the faith of the Catholic. You see? Sabi niya, ito na rin ang aking pananampalataya, kasi ito ang pananampalataya ng Catholic. Ang sabi naman ni Athanasius, so hindi ka pwede magsalita na tatlong Diyos at tatlong Panginoon dahil bawal yan, sabi ng Catholic. Ang sabi naman ni Saint Augustine, ito ang paniniwala ng Catholic. So ito na rin ang paniniwala ko. Anong klaseng posisyon ito? Dahil ba sinabi ng Catholic, dahil sinabi ng Iglesia, sinabi ng Church, hindi mo man lang binigyan ng pag-iisip kung ito nga ay galing kay Kristo, kung ito nga ay galing sa Diyos. Alam mo ang history galing to kay Constantine. Alam mo ang history galing to sa mga nagpag-fabricate ng Trinity. Pagkatapos sasabihin mo, naniniwala ka na dahil ito ang paniniwala ng grupo mo. This is also my faith. Ito rin ang sinasabi ng mga Christians sa ngayon, since it is the Catholic faith. This is the basis of Christian belief. They believe in the Trinity just because it is the Catholic faith. Even though Jesus did not mention anything about it in the entire Bible, most of Catholic theologians and even Protestants have openly refused to solve this mysterious fabricated doctrine. Kapag ka naiipit mo na sa balag ng alanganin ang mga teachers, lecturers, propagators ng Christianity o particularly ng dogma ng Trinity, basta't sinasabi nila, naniniwala na lang kami. Kung di ka naniniwala dyan, bahala ka, sasabihin sa'yo. Basta't kami naniniwala. Inatanong ko nga sa'yo, explain mo sa akin para maniwala din ako. Nung una sinasabi mo, ganito, ganito, ganito. Ngayon, nung maubusan ka na ng explanation, sasabihin mo na lang, basta naniniwala ka. Anong klaseng doktrina ito? Pag hindi mo kayang patunayan, sasabihin mo na lang naniniwala ka. Para bang nangyayari, na sinasabi mo na, ng kausap mo, brother, yung bang building na yan, dinaanan natin kanina? Aling building? Ito. Abay, ewan ko, hindi ko ito nakita kanina. Siguro kanina pag-ikot natin, ginawa nila. Kaya pagbalik natin, nandyan na yan. Sabihin niya, maniwala ako sa'yo. Oo nga, mahirapan ka maniwala sa akin, pero maniwala ka. Ganun ba yun? Dahil hindi mo kaya i-explain, maniwala ka na lang. Hindi maaari mangyari isang bagay na hindi aabuti ng isip ng tao. Sapagkat, paano nangyari kaninang dumaan tayo? Wala, ngayon meron na? Magic? O miracle? Imposible yan, sapagkat hindi ganyan ang ating pagkaunawa ng mga bagay na may kinalaman sa misteryo. Ang misteryo, ganun pa man, kinakailangan, kung hindi maintindihan ng tao, sasabihin sa atin ng Diyos, huwag na tayong magtalo-talo, sapagkat hindi natin aabutin ito, sapagkat ito'y limitado sa isip ng tao. Tapos na. Hindi na tayo magtatalo-talo pa.
The Christians maintained that 3 in 1 and 1 in 3 is a mystery that we are unable to understand. But if we gather the statements of Jesus Christ alayhi salam, if we gather His sayings in the entire book of the New Testament, we will find that He did not explain this doctrine even once in His lifetime. Never did He say that God is composed of 3 persons and the 3 is 1. If the theory of the Trinity was part of Jesus' gospel, if the doctrine of the Trinity is part of Jesus' good news, then was it not incumbent on His part to explain it to the people? Kung sa ibang mga parabola ay ini-explain ni Jesus ang meaning, tulad halimbawa ng meaning ng maghahasik na nagtanim at bumagsak sa dawagan ang ilang mga buto, at ang iba ay bumagsak sa batuhan, at ang iba ay bumagsak sa daan, at ang iba ay bumagsak sa mayabong o magandang lupa, in-explain ni Jesus Christ ang meaning sapagkat hindi maintindihan ng kanyang mga apostoles. Kung totoo ang Trinidad ay isang doktrina hindi aabutin ng apostoles at ng kanyang mga tagasunod, i-explain din ni Jesus Christ dahil mas mahalaga ito kaysa doon sa batong na laglag sa daan, sa batuhan, sa dawagan at sa daan. Kung in-explain ni Jesus Christ ang tungkol dito, higit na i-explain niya ang dogma ng Trinidad. If Jesus was truly God incarnate, then He will surely know in advance that this puzzle regarding the doctrine of Trinity will give great problem and trouble to His so-called follower. If this is the real issue, then it is only incumbent, it only follows that the only thing that Jesus will do to save His followers for more serious problem is to say just a few words to clear the truth in it. Para maklear ang issue, kaprasong salita lang, isang istansa lang ang kinakailangan sabihin ni Jesus. For example, just to say, don't argue about the issue of the Trinity. We are 3 in Godhood. You cannot understand it. Finish. Yun lang naman ang ilalagay sa Biblia. Tapos na, hindi na tayo magtatalo-talo. So by this statement, everything about the issue of the Trinity will be closed. Tapos. This theory is only false own innovation, false own invention, as was recorded in his letter to the Colossians. Invention lang ito ni Pablo. At ito'y nakarecord sa Colossians, hindi ito pagbibintang. Basahin natin ang Colossians chapter 2 verse 9 na ganito ang sinabi ni Pablo. For in Him, meaning Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily. Yung Ama, Anak at Espiritu nasa Kanya raw. Kaya nga may mga doktrina sa Kristyanismo sa Pilipinas, hindi natawag nilang oneness. Si Jesus ang Ama, si Jesus ang Anak, si Jesus ang Espiritu. Sapagkat ang sabi nila, for in Him, Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily. Kaya nga sabi nila, pag bininyagan nila sa pangalan ni Jesus, finish. Sapagkat si Jesus ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Hindi na kinakailangan daw gamitin na binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Tama na daw yung sa pangalan lang ni Jesus sapagkat nandun na yung tatlo. The nature of this creed has for centuries been so controversial and mysterious that even its own author, Athanasius of Alexandria, failed to understand. Athanasius himself confessed that whenever he forced his understanding to meditate on the divinity of the Logos, his difficult and unavailing effort drew back on them. That the more he wrote, the less capable was he of explaining his thought. Ito ang nakalagay sa kanyang autobiography.
The only reason that they cannot understand and solve their own theory, it is because this is not from God. This is only a fabricated lie against God. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, "Who that more wrong than such as forge a lie against Allah, or deny His signs, but never will prosper those who sin." Ito ay nakasulat sa chapter 10, verse 17. In another verse of the Noble Quran, Allah Ta'ala said in chapter 18, verse 103 to 104, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabi'ukum bil aksarina amala alladina dala sayuhum fil hayati dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna zun'a." Meaning, say, shall we tell you of those who lost most in respect of their deeds, those whose effort have been wasted in this life, while they thought that they were acquiring good by their works. Yun ang sinasabi ng Allah. Nasabihin ko ba sa inyo, yung mga taong talunan hinggil sa kanilang mga pinagagagawa, yung mga taong ang kanilang mga pinaghirapan ay mawawalan ng saysay, yung mga pinaghirapan nila sa buhay na ito, lahat na yun ay mawawalan ng saysay, sabi ng Diyos. Yung mga taong nasa kanilang akala ang kanilang pinaggagawa ay tama at nagkakaroon sila ng mga biyaya mula sa kanilang pinaggagawa. Ang sabi ng Allah, sila yung mga taong hindi sa akin nag-alay ng pagpupurit, pagsamba. Yun ang wika ng Allah. Because who that more wrong than such as forge a lie against Allah, who deny His signs, but never will prosper those who sin. Number 4, fabricated biblical verses about the Trinity. The Trinitarian dogma was merely deducted from 1 John chapter 5 verse 7 na ganito ang nakasulat. Ito ay mula sa King James Version ng Biblia. "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." Ito ang nakasulat sa King James Version. Pero kung babasahin natin ang nakasulat sa New American Standard Version, sa 1 John chapter 5 verse 7 ay iba ang nakalagay. "For there are three that bear witness, the Spirit, the water, and the blood. And these three are in agreement." Sa King James Version ang nakalagay, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Dito sa New American Standard Bible, the Spirit, the water, and the blood. Question: is the word Father the same as Spirit? Question: is the word the same as water? Maaaring yung Father tsaka yung Spirit, pwede sabihin nyo, oo. Eh yung salita at yung tubig, parehas ba? Nakalagay dito, the Word and the water, are they the same? Pipilitin explain to ng mga taong try hard, ang sabi nga. Pipilitin explain na magkaparehas yung water and word. Eh, miskin na yung salita lang, di natin pwedeng pagdikitin eh. Word and water, magkaparehas yan. Lalo tigit yung isa pa, the Holy Ghost and the blood. Doon sa isa, the Holy Ghost. Doon sa isa, the blood. Magkaparehas ba yung Holy Ghost and blood? Alam natin, yung Ghost walang blood. Na paano nangyari yan?
Moreover, Christian scholars of the Bible later found that this dogma was an interpolation in the King James Version of the Bible. Napatunayan nila na ito'y dagdag. Sabi ng mga Christian scholar, hindi Muslim ang nagsabi niyan. Yan ay ayon sa pagkakatuklas ng mga recent scholars na wala sa matandang salin o sa mga naulang salin, yung salita na yan, sa 1 John chapter 5 verse 17, wala yan dun sa loob. Ano't inilagay nila? Ito ang sinasabi natin, pagdadagdag sa salita daw ng Diyos at sasabihin. Yun ang sabi ng Allah, who that more wrong than such as purge a lie against Allah? Sino talaga ang gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan? Kundi yung mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan hinggil sa Diyos. At sasabihin nilang ito'y galing sa Diyos, samantalang mismong scholar Kristiyano nagsasabi na ito ay wala sa matandang salin ng Biblia. Ang 1 John chapter 5 verse 7. In fact, no less than a group of 32 Christian scholars of highest eminence, advised by a board of 50 representatives of various denominations, came up in 1946 with a revised standard version of the New Testament. Tinanggal ito ng 32 Christian scholars of highest eminence. Pinatunayan nilang wala ito. Sila ay advisor ng 50 representatives ng board ng bawat denominations. Tinanggal nila ito sapagkat sabi nila fabricated ito. Ito'y tinanggal nila noong 1946. And in 1952, this same advisory board composed of 32 Christian scholars representing 50 different denominations revised again the whole Bible. Nirevise na naman noong 1952 nitong 30 Christian scholars na ito of the highest eminence ang buong Biblia, and they take out this passage, 1 John 5:7. Because they discover that this passage is an insertion and cannot be found in any ancient manuscript. Napatunayan nila noong 32 Christian scholar of highest eminence. Likewise, Reverend Dr. Charles F. Foster, a renowned Christian scholar, stated that this verse in 1 John chapter 5 verse 7 is a forgery and deliberate interpolation. Well known ito si Dr. Charles Foster, Christian scholar. Sinabi niya, 1 John chapter 5 verse 7 na kung saan dinideduce ang dogma ng Trinity, yun ang ginagamit ng mga Christian ngayon, hanggang ngayon, kasi hindi niya alam ang history ng libro niya, ginagamit pa rin niya bilang patunay ng Trinidad. Kaya kayong mga nagtuturo ng Trinidad, balikan nyo ang history. Wala yan sa ancient manuscript. At sinabi yan ng 32 Christian scholars ninyo na wala yan. Tinanggal nila yan sa Biblia. At itong si Dr. Charles Foster, a renowned Christian scholar, mas magaling to sa inyo, sinabi niyang ito ay forgery, ito ay deliberate interpolation. Recognized as such, it was eliminated by the English revisers in 1881. By Moffat, tinanggal to, by Godspeed, tinanggal to, and the edition of recent revised standard version, tinanggal nila ito. Ang problema, but with no reason, they restore it back on their newest publication. Ito ang problema. Sa kanilang makabagong salin, ibinalik na naman nila yung tinanggal ng 32 Christian scholars nila. Ibinalik ulit nila. Both the Reims Catholic and King James Version retain this forgery in their text. Catholic at ang King James Version. But the New Scofield Reference Edition of the King James Version in its commentary admits the untrue nature of 1 John chapter 5 verse 7 and John chapter 5 verse 13. The Confraternity Episcopal Catholic Version, though it too retains it in its text, does make the following admission, yung footnote, nilalagay nila sa footnote. According to the evidence of many manuscripts and most of the commentators, the verse should be not included
in this book. Pero bakit nila in-include? Anong klaseng sakit meron sila? Sinasabi nila na ito ay kinakailangan tanggalin dito, pero bakit nila pinanatili sa loob? Anong klaseng sakit? Matindi pa sa AIDS, ang sakit ng mga ito, walang kagalingan. So why they still included? 1 John chapter 5 verse 7 and chapter 5 verse 13 in their recent publication. Simply because they are blind, mute, hindi nila makita ang katotohanan, hindi nila marinig ang katotohanan, at hindi nila masabi ang katotohanan sapagkat wala silang katotohanan sa kanilang puso't isipan. Karagdagan pa dito sa aking exposition, sinasabi ng mga modern day scholars, ito ay mula sa Catholic Encyclopedia, sinasabi nila that the doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament, Catholic Encyclopedia. Another, theologians today agree that the Hebrew Bible does not contain the doctrine of Trinity, the Encyclopedia of Religion. Another, the word Trinity is not found in the Bible. It did not find a place formally in the theology of the church till the 4th century. Hanggang sa 4th century, wala yan doctrine yan. Ito ay galing sa Illustrated Bible Commentary. Another, admission or acceptance ng mga modern day scholars regarding Trinity. Trinity is not directly and immediately the Word of God. Ito ay mababasa natin sa New Catholic Encyclopedia. This is an open testimony from those people who believe in this man-made doctrine. Ito mga taong nagsalita mula sa Catholic Encyclopedia, the Encyclopedia of Religion, the Illustrated Bible Dictionary, New Catholic Encyclopedia, nagsasabi na ito ay wala sa Old Testament, wala ito sa intirong Biblia, pero bakit? Naniniwala sila. Anong klaseng sakit meron ng mga taong ito? But what is the main reason for them to continue believing in this fabricated, innovative doctrine of the Trinity? Isa lang ang sagot. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, chapter 2, verse 79, then woe to those who write the book with their own hands, and then say, this is from Allah, to traffic with it for a miserable price. Woe to them for what their hands do write, and for the gain they make thereby. Woe to them, sabi ng Allah. Susulat sila ng libro sa pamamagitan ng sarili nilang kamayan ng kanilang isip, at sasabihin nilang ito ay galing sa Diyos para lang kumita ng malaki sa librong kanilang pinagsusulat. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang Biblia ay tinranslate sa different versions. Why different versions? Sapagkat different versions, iba-iba ang customer na bibili. Dumako naman tayo sa kung ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran hinggil sa issue ng Trinidad. Para maunawaan nating maigi, ay pag-aralan natin ang mga ilang bagay na may kinalaman sa paniniwala ng mga Muslim. Number 1 is the term taghut. Taghut actually means anything that is worshipped along with Allah or instead of Allah. Ito yung taghut. Sa Arabic terminology, pag sinabi na taghut, ito ay anything that is worshipped along with Allah or instead of Allah. Sa area ng worship, hindi lang yung magbow ka, hindi lang yung ang paniniwala ng Muslim sa terminology ng worship. Miski na yung area ng pag-ibig, ito ay maita-translate mo sa area ng worship. Because love is a form of worship which in its perfection should only be directed to Allah.
Yung tunay mong pagmamahal, yung dalisay na pagmamahal, yung pinakamataas na uri ng pagmamahal, kinakailangan sa ala lang. Iba ang pagmamahal sa magulang at sa kapatid. So in Islam, the love of God is expressed by total obedience to Him. Ito na ang pag-express natin ng tunay na pag-ibig sa Diyos, total obedience to Allah. And total obedience to Allah is to abide by the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sinasabi ng Allah, if say to them, O Muhammad, if you love Allah, obey me. Kung talagang mahal natin ang Diyos, sundin natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang worship ay hindi lang nakakompine sa tinatawag na mga ritual movement o action, kundi ito ay interyong lahat ng ginagawa ng isang tao by saying, by action, at kanyang pinaniniwalaan sa kanyang puso't isipan. Ang pag-ibig, it is the action of the heart. Mahal mo ang Diyos. So kinakailangan nating iukol lang sa Diyos ang bagay na ito, yung pinakamataas. Ganon din naman, it is not the type of love which man naturally feels towards creation. Yung pag-ibig na yon na inuukol mo sa Diyos ay hindi maaari maging kasing tulad ng pag-ibig na inuukol mo sa iyong bayan o sa iyong mga mahal sa buhay. Like pag-ibig sa iyong ina at ama, sa iyong kapatid, sa iyong asawa o sa iyong anak. Hindi maaaring yan ay katulad ng pagmamahal na iuukol mo sa Diyos. Iba yung pagmamahal na inuukol sa Diyos. To direct this type of natural human love toward God is to lower God to the level of His creation that is seen by humanization. So kung ang pag-ibig mo sa iyong Diyos ay kahaling tulad ng pag-ibig mo sa tao, so lumalabas na ito ay isang kasalanan sapagkat ibinababa mo ang Diyos sa kategorya ng kanyang ginawa at ito ay seen by humanization. Love that is worship is the total surrender to one's will to God. Kahit pa yung isang bagay na pinagbawal ng Diyos ay gusto mo, kapag pinagbawal niya, kinakailangang ayawan mo. Kapag naman sinabi ng Diyos sa iyong gustuhin mo ang isang bagay o ang isang tao, kahit ayaw mo pa yung tao na yon o ayaw mo pa yung bagay na yon, pag sinabi ng Diyos na mahalin mo, kailangan mahalin mo sapagkat ito ang mataas na uri ng pagmamahal. Hindi nananaig ang sarili mo, kundi ang gusto ng Diyos ang pinananaig mo. Allah Ta'ala says in the Noble Quran, chapter 7, verse 194, those on whom you call besides Allah, meaning the unbelievers, are only slaves like yourselves. So hindi natin sila dapat mahalin gaya ng pagmamahal natin sa Allah. Gaya ng pagmamahal natin sa Allah, hindi natin pwedeng ipantay ang pagmamahal natin kay Jesus. Kung mahal natin si Jesus, hindi maaaring kapantay ng pagmamahal natin sa Allah. Sapagkat sabi ng Allah, those on whom you call besides Allah are only slaves like yourselves. Yung pagmamahal natin sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng mga Muslim sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maaaring katulad ng pagmamahal namin sa Allah. Magkaiba ang pagmamahal na ito. Sinasabi ng Allah sa chapter 2 verse 165 hinggil sa mga Christians na nagmamahal sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga santo, sa kanilang mga patrons. Ang sabi ng Allah sa chapter 2 verse 165, yet there are men who take for worship others besides Allah as equal with Allah. They love them as they should love Allah. So nandito na yung area ng pag-ibig. Sapagkat ito ay bahagi ng worship. They love them as they should love Allah. In chapter 39, mababasa natin ito sa banal na Quran, binika ng Allah. When Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the hereafter are filled with disgust. But when the gods other than Allah are mentioned, behold, they are filled with joy.
Ito naman ang sabi ng Allah sa chapter 39, Az-Zumar. Kapag ka daw na may mention lang ang pangalan ng Allah, ang puso ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya ay masyadong filled ng disgust. Ngunit, wika ng Allah, kapag ka ang nababanggit na yung kanilang mga Diyos-Diyosan, yung kanilang mga patron, yung kanilang mga santo, behold, sabi ng Allah, they are filled with joy. Mas mahal pa nila. They love them as they should love Allah. But remember, those on whom you call besides Allah are only slaves like yourselves. Wika ng Allah. Since everything besides Allah is His creation, therefore, the greatest sin in His sight is the worship of others beside Him or along with Him. God is opposed to the worship of creation, either directly or indirectly, and this includes the belief in the innovated doctrine of the so-called Trinity. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, He condemned this clearly, the doctrine of Trinity in the Noble Quran, chapter 5, verse 73. Allah Ta'ala said, they disbelieve who say Allah is one of three in the Trinity. For there is no God except one God. If they desist not from their word of blasphemy, verily a grievous chastisement will befall the disbelievers among them. And if they do not give up this claim, all who have disbelieved among them shall be subjected to painful chastisement. This is indeed a serious warning from the Lords of the worlds. In another verse, Allah Ta'ala said, O people of the book, commit not excesses in your religion, nor say of Allah but the truth. Christ Jesus, the Son of Mary, was no more than a messenger of Allah. And His word, which He bestowed on Mary, and a spirit proceeding from Him. So believe in Allah, and believe in His messengers. Say not three, desist. It will be better for you, for Allah is one God. Glory be to Him, for exalted is He above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth, and enough is Allah as a disposer of affairs. Ito ay nakalagay sa chapter 4, verse 171 ng banal na Quran. The expressions people of the book refers to the Jews and Christians. The error of the Jews was that they had exceeded the limits of dignity in rejecting and opposing Jesus Christ, may peace be upon Him. Ito naman ang kanilang natawag na nag-exceed sila dito ang mga Jew ng kanilang sabihing si Jesus Christ ay isang sinungaling na tao. Whereas the error of the Christians was that they had gone beyond the proper limits in their love and devotion to Jesus Christ alayhi salam. Any sincere seeker of truth who acknowledges the unique attributes of Allah will never associate anything to Him. Ito ang katotohanan, mga kababayan kong Pilipino. Kapag naunawaan nyo ang tunay na katangian na nag-iisang Diyos, ay hindi kayo maglalagay ng kapartner sa Kanya. Winika ng Allah sa chapter 2, verse 255, Allah, there is no God but He, the living, the self-subsisting supporter of all. No slumber can seize Him nor sleep.
His are all things in the heavens and on earth. Who is can intercede in His presence except as He permitted? He knoweth what appeareth to His creatures as before or after or behind them, nor shall they compass any of His knowledge except as He willeth. His throne that extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them, for He is the Most High, the Supreme in glory. In chapter 23, verse 92, the book said, He knows what is hidden and what is open. Too high is He for the partners they attribute to Him. Another in chapter 16, verse 36, Allah Ta'ala said, Surely we have sent to every nation a messenger saying, Worship Allah and avoid taghut, avoid the false gods. Therefore, for one to attain salvation, he has to firmly believe that there is no God worthy to be worshipped but Allah, without partner, without associates. The Prophet Muhammad ﷺ said, two things yield inevitable results. The person said, Allah's messenger, what these two things are? He said, He who died associating anything with Allah would definitely enter into hellfire. Sino man ang mamatay na merong siyang sinasamba katabi ng Allah, definitely papasok siya sa impyerno, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he who died without associating anything with Allah, he is in fact entitled himself to go into paradise. This is compiled by Muslim. So in conclusion, the Trinitarian dogma is nothing but a product of political and personal manipulations by such men as Paul, Constantine, Athanasius, and Augustine. The doctrine of the Trinity is human and not divine in nature. We may conclude that Jesus becomes God by a decree, and the Holy Ghost became God by another decree. We may also conclude that the Trinity was a negotiated settlement. It was the outcome of the dictated voting of councils under dictatorial threats of rulers, unanimously agreed upon by 186 bishops only. They made a compromise. They say, God is one to please the monotheists. God is three to please the polytheists. The final outcome was 3 in 1 to please no one, 3 in 1 to displease no one. Their motto is, choose whatever you want. 1, if you want that God is one. Choose 3 if you want Him 3. And choose 1 in 3 if you wish, or 3 in 1 if it please. Ito ang kanilang compromise agreement. God is one to please the monotheists, God in 3 to please the polytheists, and the final output was 3 in 1 to please no one, 3 in 1 to displease no one. Their motto, choose whatever you want. Choose 1 if you want Him 1. Choose 3 if you want Him 3. And 1 in 3 if you wish, or 3 in 1 if it please. The Trinitarian doctrine is a triple lie. This is the truth. The Trinitarian doctrine is a triple lie
lie against God, lie against Jesus Christ, and lie against the Spirit. This is the truth. The Trinitarian doctrine is a Trinitarian lie. Lie to God, lie to Jesus, and lie to the Spirit. The Trinity is the worst innovation that has ever been fabricated by human. There was nothing new in a Holy Trinity. There was nothing new in a God begetting a Son. There was nothing new in salvation by blood. All these doctrines were prevalent in the pagan cults in the Eastern Mediterranean before the coming of Jesus Christ and during His lifetime. What was new, what was strange, and what was revolting was to grant these myths on the very man who came to abolish them. Ito ang bago. Ito ang strange. Ito ang revolting na ibigay mo kay Jesus ang doktrinang ito na siya mismo ang bumabasag. The time is right for the rest of Christians who really want to follow the truth. Open your heart and mind. Submit yourselves to the will and lordship of Allah alone. Worship Him alone without partner, without associates. Get out of any confusion underlying the man-made Trinitarian belief. You only need to use your objectivity and rational thinking, the best instrument given by God for every human being. Gamitin nyo ang isip ninyo, sapagkat ito ang the best thing na binigay ng Allah sa inyo. Ang isip, gamitin nyo yan. To do the will of God is the eternal duty of every man. And in this lies the righteousness for this mortal life and salvation for the life to come, which knows no mortality. Allah Ta'ala said in chapter 2 verse 22, then do not set up rivals unto Allah in worship while you know that He alone has the right to be worshipped. Uulitin ko. Allah Ta'ala said, then do not set up rivals unto Allah in worship while you know that He alone has the right to be worshipped. To complete my lecture, I would like to invite every one of you to respond to the call of the Almighty Allah to worship Him alone and declared with sincerity, La ilaha illallah, meaning there is no God but Allah, there is no God worthy to be worshipped except Allah alone. Kung talagang kayo naniniwala na ang alalangan dapat sambahin, kinakailangan paniwalaan yung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta ng Allah na nagdala sa atin ng kanyang huling mensahe na dapat nating paniwalaan at sundin. Kaya kung kayo ay handa na magbalik Islam, wala kayong gagawin kundi ideklara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah, and I bear witness that Muhammad is His last prophet and messenger. By this, I invite you to open your mind and heart and soul to the truth that the doctrine of Trinity is a great falsehood. Obey Allah, obey His last prophet and messenger for us, and finally declare that you believe that there is no God worthy to be worshipped except Allah. Submit to Him, worship Him alone, because this is the life na nais niyang ibigay sa atin. Para sa mga tao naghahanap ng katotohanan, kayo iniimbita ko na patuloy na magsaliksik, makinig sa mga aral Islamiko dito sa aming center, sa Damam Islamic Dawah and Guidance Center. Meron kami dito regular Tagalog lecture every Tuesday para sa mga lalaki,
regular lecture para sa mga babae every Monday, at merong English lecture every Thursday. So meron kami library. Kung gusto nyo pa magsaliksik, free kayo na pumunta dito, magbasa sa aming library, at hanapin natin ang totoo at magsama-sama tayo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa atin. Ito ang maiwanan ko sa inyo, mga kapwa ko Pilipino, mga Kristiyano naghahanap ng katotohanan. Isa ang Diyos na dapat sambahin, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.